Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong gabi? Umaasa ako na sa kabila ng pagod at bigat na dala ng maghapon, nahanap ninyo ang kapayapaan sa piling ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po muli, ang inyong kasama sa mga kwentong tumatagos sa puso at nag-iiwan ng aral. Sabi nila, ang tiwala daw ay parang isang babasaging salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, mananatili ang mga lamat. Pero paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang may hawak ng martilyo? At paano kung ang lunas sa iyong sugat ay nasa kamay ng isang taong ni hindi mo kilala? Handa na ba kayong pumasok sa Hacienda Agos? Huminga ng malalim. Dahil ang kwentong ito ay magsisimula hindi sa isang ngiti, kundi sa isang basag. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan. Kasunod nito ang tunog ng kristal na sumabog sa pader at nagkapira-piraso sa sahig. Basag na ang baso ng whiskey, tulad ng puso ni Alab Saavedra. Nakatayo si Alab sa gitna ng madilim na kwarto, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa alak, kundi sa pinaghalong galit at kawalan ng pag-asa. Sa labas ng bintana, humahampas ang malakas na ulan at hangin, waring nakikipagpaligsahan sa ingay na nanggagaling sa itaas na palapag. Ang yak, ang walang katapusang yak. Uwa, wa. Ang tunog na yon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang utak. Sinatala at araw, ang kanyang kambal, ang nag-iisang alaala na iniwan ng kanyang asawa. 5 buwan na silang walang ina. At sa loob ng 5 buwan na iyon, pakiramdam ni Alab ay unti-unti rin siyang namamatay. Sinapo ni Alab ang kanyang mukha. Gusto niyang umakyat. Gusto niyang patahanin ang mga bata. Pero sa tuwing nakikita niya ang mga ito, nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa. At sa tuwing bubuhatin niya ang mga ito, mas lalo lang lumalakas ang kanilang iyak. Tila nararamdaman ng mga sanggol ang puot at lungkot na bumabalot sa ama nila. Tumahan na kayo, parang awa nyo na. Bulong ni Alab sa hangin, ang boses ay basag at paos. Napatingin siya sa portrait na nakasabit sa itaas ng fireplace. Ang kanyang asawa, nakangiti. Puno ng buhay. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan sa impyernong ito na hindi ko kayang mag-isa? Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang liwanag mula sa hallway at kasabay nito ang pagpasok ng isang pamilyar na bango. Pabango na amoy sampagwita at mamahaling gamot. Alab? Ang boses ay malambing, puno ng pag-aalala. Si Dr. Bighani Valderrama, hindi sumagot si Alab. Nanatili siyang nakatalikod, nakatingin sa dilim ng hardin sa labas. Narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos ni Bighani na papalapit sa kanya. Maingat na umiiwas sa mga bubog ng baso sa sahig. Narinig ko ang basag mula sa kusina. Malumanay na sabi ni Bighani. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Alab. Ang kamay ay mainit, pero may kakaibang bigat. Tama na yan, Alab. Sinisira mo lang ang sarili mo. Hindi sila tumitigil, honey. Sagot ni Alab. Hindi pa rin lumilingon. Ang boses niya ay parang batang naghahanap ng kakampi. Wala na akong magawa. Lahat ng yaya, umaalis. Lahat ng gatas, sinusuka nila. Ano bang mali sa akin? Bakit hindi ko mapatahan ang sarili kong mga anak? Napabuntong hininga si Bighani. Hinaplos niya ang likod ni Alab, pataas at pababa. Isang galaw na tila pamilyar na sa kanya. Shh! Nandito ako. Huwag mong akuin ang lahat, bulong ni Bighani. Galing ako sa taas. Binigyan ko na sila ng gamot. Yung mild sedative na nireseta ko. Kailangan nilang magpahinga. At kailangan mo rin. Tila isang mahika, unti-unting humina ang yak sa itaas, hanggang sa tuluyan itong nawala. Katahimikan. Sa wakas, katahimikan. Napapikit si Alab. Ang ginhawa ay dumaloy sa kanyang katawan, kasabay ng matinding guilt. Kailangan pa ng gamot
para lang makatulog ang mga anak niya. Napakahina niyang ama. Humarap siya kay Bighani. Ang babae ay nakasuot ng puting blusa at itim na palda. Laging maayos, laging handa. Ang mukha nito ay puno ng awa. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng malalim. Si Bighani ang naging sandalan niya simula nang mawala ang asawa niya, ang best friend ng asawa niya, ang doktor ng pamilya. Salamat, honey, mahinang sabi ni Alab. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Bighani, isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo namang hinding-hindi kita pababayaan, Alab. Nangako ako sa kanya. Naalagaan ko kayo. Lumapit pa ng kaunti si Bighani. Inaayos ang kwelyo ng gusot-gusot na polo ni Alab. Ang distansya sa pagitan nila ay naging mapanganib na maikli. Kailangan mo ng matibay na kasama dito sa bahay. Alab, dagdag ni Bighani, ang boses ay halos pabulong. Hindi sapat ang mga katulong na galing sa kung saan-saan. Kailangan mo ng taong kilala ka. Taong naiintindihan ang pinagdadaanan mo. Tumingin si Alab sa mga mata ni Bighani. Nakita niya ang sinseridad doon, o baka iyon lang ang gusto niyang makita dahil sa sobrang pagod. Pero bago pa siya makasagot, kumatok ng alanganin sa nakabukas na pinto si Manang Sol, ang may edad ng katiwala ng bahay. Senyor Alab. Mabilis na lumayo si Alab kay Bighani. Kinusot niya ang kanyang mga mata at bumalik ang tigas sa kanyang anyo. Ang Senyor Alab, na kinatatakutan ng lahat, ay nagbalik. Ano yon, Manang? Hindi ba sinabi ko na ayaw ko ng istorbo? Nanginginig ang boses ni Manang Sol. Pasensya na po, senyor. Dumating na po kasi yung bagong aplikante, yung nirekomenda ng pinsan ko mula sa probinsya. Kumunot ang noo ni Alab. Ngayon, sa gitna ng bagyo? Opo, senyor. Kanina pa po siya naghihintay sa dirty kitchen. Basang-basa po at... Pauwiin mo, putol ni Alab. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad papunta sa mesa para magsalin muli ng alak kahit wala ng baso. Kinuha niya ang bote at diretsyong ininom iyon. Pero senyor, naglakas loob si Manang Sol. Wala na po tayong yaya para sa kambal. Si Dr. Bighani lang po ang... Kaya ko namang bantayan ang mga bata, Alab. Singit ni Bighani. May bahid ng inis sa boses nito na pilit niyang tinatago. Hindi mo kailangan ng estranghero sa bahay na ito. Delikado. Lalo na ngayon, ang daming manloloko. Natigilan si Alab. Ang alak ay gumuhitin sa lalamunan niya. Mainit at mapait. Tumingin siya sa orasan. Hating gabi na. Ang katahimikan ng bahay ay tila nagbabadyang mabasag muli anumang oras kapag nawala ang epekto ng gamot sa mga bata. Pagod na siya. Pagod na siya sa mga yayang tumatagal lang ng 2 araw. Pagod na siya sa mga taong tumitingin sa kanya ng may awa. Papasukin mo, utos ni Alab. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Alab, protesta ni Bighani. Hating gabi na. Hindi mo kilala ang babaeng yan. Binaliwala ni Alab si Bighani. Humarap siya kay Manang Sol. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang mga mata ay walang buhay. Papasukin mo. Pero sabihin mo sa kanya ito. Humakbang si Alab palapit kay Manang Sol na halos mapaupo sa takot. Bibigyan ko lang siya ng 10 minuto. 10 minuto po? 10 minuto para patunayan na may silbi siya. Madiing sabi ni Alab. Kapag narinig ko kahit isang iyak ng anak ko na hindi niya mapatahan o kapag nakita kong tatanga-tanga siya, palayasin mo siya agad kahit bumabagyo. Naiintindihan mo? Oo po, senyor. Nagmamadaling umalis si Manang Sol. Naiwan si Bighani na nakahalukip-kip, nakataas ang kilay. Nagsasayang ka lang ng oras, Alab, sabi nito. At sa pagkakataong ito, hindi na niya naitago ang talim sa kanyang boses. Tumingin si Bighani sa portrait ng asawa ni Alab sa dingding at sa isang iglap, ang maamong mukha ng doktora
ay dumaan sa isang madilim na transformasyon, isang tingin ng puot at selos na hindi nakita ni Alab. Ilang sandali pa, narinig nila ang mga yabag. Mababagal, mabibigat, bumukas ang pinto. Pumasok ang hangin na amoy ulan at lupa. At doon, sa frame ng pintuan, nakatayo ang isang babae. Basang-basa ang mahaba at itim na buhok nito na nakadikit sa kanyang maputlang mukha. Ang suot nitong simpleng damit ay lumana at may putik sa laylayan. Yakap-yakap niya ang isang kupas na bag na parang yun na lang ang kayamanan niya sa mundo. Nanginginig siya sa ginaw. Ang kanyang mga labi ay nangingitial. Pero nang mag-angat siya ng tingin, natigilan si Alab. Ang mga mata ng babae, hindi ito mga mata ng takot. Hindi ito mga mata ng isang utusan na humihingi ng awa. Ang mga mata niya ay malinaw, malalim, at may kakaibang liwanag. Parang buwan sa gitna ng madilim na gabi. Nagkatitigan sila, ang basag na lalaki at ang basang babae. Ikaw ba ang bagong yaya? Tanong ni Alab. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng babae. Tumango ang babae. Opo, senyor. Ako po si Himig. Ang boses niya ay mahina, pero buo. Parang musika. Tinuro ni Alab ang grand staircase sa labas ng pinto. Nasa itaas ang kwarto ng mga bata. Gising na sila maya-maya lang, sabi ni Alab. Ang tono ay naghahamon. Tiningnan niya ang kanyang relo. Magsisimula na ang oras mo, Himig. 10 minuto. Huwag mong sayangin ang panahon ko. Isang kulog ang dumagundong sa labas, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong hasyenda. Brownout. Sa dilim, narinig ni Alab ang muling pag-iyak ng mga bata mula sa itaas. Mas malakas, mas matinis kaysa kanina. Nawalan na ng bisa ang gamot. Umpisahan mo na, bulong ni Alab sa dilim. Agad na kumilos si Himig, hindi alintana ang dilim, at tumakbo paakyat ng hagdan. Iniwan si Alab at si Bighani sa ibaba. Naiwan si Alab na nakatayo, habang ang kidlat ay paminsan-minsang tumatanglaw sa mukha ni Bighani, na ngayon ay nakatingin sa direksyon ni Himig na may halong gulat at takot. Ang bawat hakbang ni Himig paakyat sa malapad na hagdanan ng Hacienda Agos ay tila isang pagsubok. Madilim ang paligid dahil sa brownout, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa matatalim na kidlat na gumuguhit sa labas ng malalaking bintana. Basang-basa pa ang kanyang damit. Ramdam niya ang lamig na tumatagos sa kanyang buto at ang putik sa kanyang paanan na kumakapit sa makintab na sahig. Pero mas nangingibabaw sa kanyang pandinig ang yak na nagmumula sa itaas. Uwa! Uwa! 2 tinig. Sabay. Hagulgol na parang humihila sa puso ni Himig pababa. Alam niya ang tunog na iyon. Hindi iyon iyak ng gutom o sakit ng tiyan. Iyon ay iyak ng pangungulila. Iyak ng mga anghel na naghahanap ng pakpak na masisilungan. Nang marating niya ang tuktok ng hagdan, nakita niya ang siluet ng isang lalaki sa may pintuan ng nursery. Si Senyor Alab. Hawak nito ang isang kandila na nagbigay diin sa matigas at pagod na pagod nitong mukha. 8 minuto, bungad nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas. Walang magandang gabi, walang pagbati. Kung hindi sila tumigil sa loob ng 8 minuto, magbalot ka na. Napalunok si Himig. Mahigpit niyang niyakap ang sarili para pigilan ang panginginig. Nakakatakot ang amo niya. Para itong isang leon na sugatan, mabangis, pero halatang nasasaktan. Opo, senyor, mahinang sagot niya. Tumabi si Alab para papasukin siya, pero ang mga mata nito ay nakasunod sa kanya. Puno ng pagdududa. Pumasok si Himig sa silid. Amoy mamahaling pulbos at gamot ang hangin. Sa gitna ng malawak na kwarto, may 2 kuna. Doon, nakita niya ang kambal. Namumula na ang mga mukha nila sa kakaiyak. Ang kanilang maliliit na kamay
ay nakakuyom at sumusuntok sa hangin. Lumapit agad si Himig. Hindi niya ininda na tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya papunta sa sahig. "Shh! Nandito na si ate. Tahan na!" Bulong niya. Akmang hahawakan niya ang batang babae nang magsalita si Alab mula sa likuran. "Huwag mong biglain." Babala nito. Ayaw nila sa estranghero, lalo lang silang magwawala. Nagdalawang isip si Himig, pero nang tingnan niya ang mga bata, nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya, umiiyak habang hinihintay ang nanay niyang umuwi galing sa trabaho. Ang kailangan ng mga batang ito ay hindi takot, kundi init. Dahan-dahan, ipinatong ni Himig ang kanyang malamig na palad sa tiyan ng batang lalaki, si Araw. Hinaplos niya ito ng pabilog, marahan at may ritmo. Sa kabilang kamay, inabot niya ang maliit na daliri ni Tala. "Pasensya na kayo mga baby," bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa awa. "Malamig ang kamay ni ate, pero pangako, hindi ko kayo sasaktan." Patuloy pa rin sa pag-iyak ang kambal. Tila hindi nararamdaman ang kanyang presensya. Dumagundong ang kulog sa labas at lalong lumakas ang hagulgol ni Tala. Napapikit si Himig. Kailangan nila ng musika. Kailangan nila ng tulay. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang probinsya, ang duyan sa ilalim ng puno ng mangga, ang boses ni nanay. Nagsimula siyang humuni. Hmm, mababa, malambing. Hindi ito boses na pang-entablado. Ito ay boses na galing sa lalamunan ng isang taong sanay magpatahan ng pusong sawi. Naramdaman ni Himig ang pagtigas ng katawan ni Senyor Alab sa likuran niya. Siguro ay sasawayin siya nito. Siguro ay sasabihin nitong ang ingay niya. Pero hindi ito nagsalita. Kaya't nilakasan loob ni Himig. Sinabayan niya ng liriko ang himig. Ang kantang tanging pamilya lang nila ang nakakaalam. "Pikit na, mahal ko." Sa duyan ng bituin, ang buwan ay tanod. "Sa iyong paninimdim." Sa bawat nota, parang may mahikang bumabalot sa kwarto. Unti-unting bumagal ang pagwawala ni Araw. Ang mahigpit na kuyom ng mga kamay ni Tala ay dahan-dahang lumuwag. Nagpatuloy si Himig. Ang kanyang boses ay humahalo sa tunog ng ulan. Ginagawang payapa ang dating magulo. "Huwag kang matakot. Sa dilim ng gabi, nandito si nanay. Sa iyong tabi, ang mga mata ng kambal na kanina ay puno ng luha at takot ay dahan-dahang bumigat. Ang kanilang paghinga na kanina ay mabilis at putol-putol ay naging malalim at payapa. Katahimikan. Isang himala ng katahimikan ang bumalot sa Hacienda Agos. Hindi makapaniwala si Himig. Napangiti siya ng bahagya, isang nakangiting puno ng ginhawa habang pinupunasan ang luha sa pisngi ni Tala. Tulog na sila. Tulog na ang mga anghel. Dahan-dahang lumingon si Himig kay Senyor Alab. Naghihintay ng utos o kahit anong salita. Pero natigilan siya sa nakita niya. Ang matapang na Senyor Alab, ang lalaking kanina lang ay parang kakain ng tao, ay nakasandal sa hamba ng pinto. Putla at tulala. Nakatitig ito kay Himig o hindi. Parang nakatitig ito lagpas kay Himig. Ang kandila sa kamay ni Alab ay nanginginig, sumasabay sa panginginig ng kanyang mga labi. Ang mga mata ng amo niya ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Himig. Takot ba ito? O matinding pangungulila? "Saan?" Garalgal ang boses ni Alab. Parang hirap na hirap siyang magsalita. "Saan mo natutunan ang kantang yan?" Bago pa makasagot si Himig, may narinig silang kaluskos mula sa pasilyo. Lumingon si Himig sa may pintuan. Doon, nakatayo si Doktora Bighani Valderrama. May dala itong tray na may tsa at gamot. Pero nanlalaki ang mga mata nito. Ang mukha nito ay mas maputla pa kaysa sa kidlat. Nakatingin ang doktora kay Himig na parabang nakakita ito ng multo na bumangon mula sa hukay. Ang mga kamay ni Bighani ay nanginig ng sobra.
Klang! Bumagsak ang tasa mula sa tray. Ang mainit na tsaa ay kumalat sa sahig. At ang tunog ng nabasag na porselana ay bumasag din sa katahimikang pinaghirapang buuin ni Himig. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang tambol na pilit bumabasag sa aking dibdib. Nakatingin ako sa mga piraso ng nabasag na tasa sa paanan ko. Ang mainit na tsa ay kumalat sa makintab na sahig ng pasilyo. Umuusok pa. Parang ang galit na nag-aalab sa loob ko. Pero hindi ko alintana ang init. Hindi ko alintana ang kalat. Ang tanging nasa isip ko ay ang kantang yon. Pikit na. Mahal ko. Sa duyan ng bituin. Ang himig na yon. Paanong alam ng hampas lupang babaeng yon ang kantang yon? Iyon ang kanta ni Clarissa, ang namayapang asawa ni Alab. Ang babaeng inagaw ang lahat sa akin. Ang atensyon, ang pagmamahal, at si Alab. Si Clarissa lang ang nakakaalam ng kantang iyon. Siya ang gumawa ng himig na yon habang nagbubuntis siya. Secret song daw niya para sa kambal. Ni hindi nga niya iyon kinakanta kapag nandyan si Alab. Sa akin niya lang ipinarinig iyon. Kaya paanong ang isang yaya mula sa liblib na probinsya ay kinakanta ang sagradong awit ng isang patay? Honey, ayos ka lang ba? Napakurap ako. Nasa harapan ko na pala si Alab. Ang mukha niya na kanina ay tulala kay Himig ay nakabaling na ngayon sa akin. May halong pag-aalala. Agad akong nagsuot ng maskara. Ang maskara ng isang mabait at nag-aalalang kaibigan. Oo, Alab, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko habang yumuko para pulutin ang mga bubog. Nadulas lang ako. Ang dulas kasi ng sahig dahil sa ulan. Pasensya na. Hayaan mo na yan dyan. Ipapalinis ko kay Manang Sol, sabi ni Alab. Hinawakan niya ang siko ko para patayuin ako. Ang mahalaga, hindi ka nasugatan. Tumingin ako sa mga mata niya. Nag-aalala siya sa akin. Good. Ako pa rin ang mahalaga. Ako pa rin ang priority. Pero nang lumingon si Alab, pabalik sa nursery, nawala ang atensyon niya sa akin. Nakatingin siya sa loob, kung saan payapang natutulog ang kambal habang inaayos ni Himig ang kumot ng mga ito. May nakita ako sa mukha ni Alab na matagal ko nang hindi nakikita. Isang paglambot. Isang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Hindi ito maaari. Sa loob ng 5 buwan, ginawa ko ang lahat para maging sandalan niya. Ako ang nagpatahan sa kanya noong mga gabing nagwawala siya sa lasing. Ako ang nagtiyagang mag-alaga sa mga anak niya kahit na gusto ko na silang sakalin sa inis dahil sa walang tigil na pag-iyak. Tapos ngayon, isang basahan na galing sa probinsya ang darating. Kakanta lang ng isang nakaw na himig at nakuha na agad ang nangiti ni Alab. Magaling siya, bulong ni Alab. Parang sa sarili lang niya sinasabi. Napatahan niya ang mga bata. Hinigpitan ko ang hawak ko sa braso ni Alab. Tsamba lang yan, Alab, sabi ko. Nilagyan ko ng kaunting lason ang tono ko. Baka pagod lang talaga ang mga bata, kaya nakatulog. Huwag kang masyadong magtiwala agad. Hindi natin siya kilala. Lumingon si Alab sa akin kunot ang noo. Pero nakita mo, honey, tumigil sila nung kumanta siya. Kaya nga nakakapagtaka, di ba? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya, ibinaba ko ang boses ko para magtunog kumpidensyal. Alab, sa probinsya, maraming alam na orasyon, mga gayuma. Malay ba natin kung anong klaseng ritual ang ginawa niya? Hindi sumagot si Alab. Tinitigan niya lang ako. Tila pinoproseso ang sinabi ko. Alam kong rasyonal na tao si Alab, pero alam ko ring desperado siya. At ang taong desperado, madaling manipulahin ng takot. Babantayan ko siya. Dagdag ko pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa pamilya mo. Tumangulang si Alab at pumasok na sa kwarto niya. Naiwan akong nakatayo sa madilim na pasilyo. Tumingin ako sa nakabukas na pinto ng nursery. Nakatalikod si Himig. Inaayos ang mga unan. Sino ka ba talaga, Himig? Bulong ng isip ko. Multo ka ba ng nakaraan? O isang pesteng kailangan kong puksain bago pa lumaki?
Kinabukasan, maaga akong bumalik sa hasyenda. Hindi ako mapakali. Hindi ako nakatulog kagabi kakaisip sa kantang iyon. Pagpasok ko pa lang sa garden, narinig ko na ang tawanan. Hindi iyak, tawanan. Nagtago ako sa likod ng malaking poste ng terrace. Sa garden, nakalatag ang isang banig. Nakaupo doon si Himig, karga si Tala at si Araw. May hawak siyang makulay na laruan na gawa sa, ano yon? Dahon ng niyog? Gumawa siya ng mga laruang ibon mula sa dahon at ipinapakita ito sa mga bata. Tingnan niyo oh, lipad si ibon. Whoosh! Sabi ni Himig, tumatawa. Humahagik-gik ang kambal. Ang tunog na yon ay parang musika sa tenga. Pero para sa akin, para itong kulog. At sa di kalayuan, nakaupo si Alab sa bench. Hawak niya ang kanyang kape, pero hindi siya umiinom. Nakatingin lang siya sa kanila. At nakita ko na naman, ngumiti siya. Isang totoong ngiti. Yung ngiting umaabot sa mata. Naramdaman ko ang init na gumapang sa leeg ko, paakyat sa mukha ko. Selos. Puno ng lason na selos. Ako dapat, yon. Ako dapat ang nagpapasaya sa kanya. Bakit noong ako ang nag-aalaga sa mga bata, puro simangot at galit lang ang nakukuha ko kay Alab? Bakit kapag ang babaeng yan, parang ang gaan-gaan ng lahat? Napansin kong tumayo si Himig para kumuha ng tubig sa kusina. Iniwan niya saglit ang mga bata kay Alab. Ito na ang pagkakataon ko. Mabilis akong pumasok sa bahay. Dumiretso ako sa servant's quarter. Alam kong nandito ang gamit niya. Maliit at masikip ang kwarto ng katulong. Nakalagay sa isang sulok ang lumang bag na dala niya kagabi. Walang kandado. Tanga. Masyadong nagtitiwala. Binuksan ko ang bag. Amoy luma, amoy probinsya. Hinalughog ko ang mga gamit niya. Ilang piraso ng damit na kupas. Isang rosaryo. Isang maliit na notebook na puno ng mga listahan ng gamot at presyo. Mahirap. Desperada sa pera, isip-isip ko. Madali itong paalisin kapag binayaran. Pero sa ilalim ng mga damit, may nakapa akong matigas na bagay. Isang sobre. Kinuha ko ito at binuksan. May laman itong isang litrato. Luma na ang litrato. Medyo naninilaw na ang gilid. Nang tingnan ko kung sino ang nasa litrato, unting nanlaki ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa litrato, may dalawang babaeng nakangiti, nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang isa ay pamilyar na pamilyar sa akin. Si Clarissa. Bata pa siya dito. Siguro noong nagsisimula pa lang siya bilang volunteer nurse sa mga baryo bago siya nagpakasal kay Alab. Masaya siya. Walang bahid ng sakit. At ang katabi niya, isang babaeng morena, may maamong mukha. Kamukhang kamukha ni Himig. Binaligtad ko ang litrato. May nakasulat sa likod gamit ang penmanship ni Clarissa na kilalang kilala ko. Para sa aking pinakamatalik na kaibigan, Nurse Loring, salamat sa pag-aalaga sa akin at sa pagmamahal sa musika. Hinding-hindi kita makakalimutan. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsigaw. Nurse Loring, ang nanay ni Himig, siya ang nurse na nag-alaga kay Clarissa nung nag-volunteer ito sa probinsya. Siya ang kasama ni Clarissa nung mga panahong wala ako. Kaya alam ni Himig ang kanta. Kaya alam niya kung paano patahanin ang mga anak ni Clarissa. Dahil ang nanay niya at si Clarissa ay may koneksyon na hindi ko alam. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang litrato. Hindi lang siya basta yaya, may dala siyang alaala. At ang mga alaala ay mapanganib. Kung malalaman ni Alab na anak si Himig ng kaibigan ni Clarissa, mas lalo itong mapapalapit sa kanya. Mas lalo akong mawawalan ng lugar. Ibinalik ko ang litrato sa sobre, pero hindi sa bag. Isinilid ko ito sa bulsa ng aking palda. Hindi! Bulong ko sa sarili ko. Ang takot sa dibdib ko ay unti-unting napalitan ng isang maitim na desisyon. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding ng kwarto. Nakita ko ang refleksyon ko. Maganda, matalino, mayaman. Dorotro Bighani Valderrama.
Hindi ako magpapatalo sa anak ng isang hamak na nurse. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Himig. Bulong ko sa hangin. Lumabas ako ng kwarto ng tahimik, dala ang ebidensya, at dala ang isang plano. Kung ang musika ang naglapit sa kanila, sisiguraduhin kong ang musika rin ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Kailangan kong kumilos at kailangan kong maging mabilis bago pa tuluyang mahulog ang loob ni Alab sa boses na hindi naman sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas, simula nang dumating si Himig sa Hacienda Agos. At sa loob ng isang linggo, may kakaibang pagbabago ang dahan-dahang bumabalot sa malungkot na mansyon. Hindi na ito amoy alak at lumang alikabok. Ngayong tanghali, ang hangin ay puno ng isang pamilyar at nakatatakam na amoy, ang asim ng sampalok at ang sarap ng nilagang karne. Nakatayo si Alab sa pintuan ng kusina. Kanina pa siya nakamasid. Nakikita niya si Himig na abala sa harap ng kalan, nakatali ang buhok at humuhuni ng paborito niyang kanta habang tinitikman ang sabaw mula sa sandok. Napapikit si Alab. Sa isang iglap, parang bumalik siya sa nakaraan. Ganitong-ganito si Clarissa. Ganitong-ganito ang amoy ng bahay tuwing linggo ng tanghali. Senyor Alab? Nagmulat ng mata si Alab. Nakaharap na pala sa kanya si Himig. May hawak na mangkok. Gulat ang mukha nito. Tila nahihiya na nahuli siyang nagluluto ng hindi nagpapaalam. Pasensya na po, senyor. Mabilis na sabi ni Himig na ibinaba ang mangkok sa mesa. Naubusan po kasi ng stock sa pantry, kaya naisipan kong magluto ng sinigang gamit yung mga gulay sa likod bahay. Kung ayaw niyo po, itatapon ko na lang. Wag! Pigil ni Alab. Ang boses niya ay hindi na kasing gaspang ng dati. Lumapit siya sa mesa. Ang usok ng mainit na sabaw ay sumayaw sa pagitan nila. Amoy! Clarissa. Natigilan si Himig. Ito ang unang beses na binanggit ng amo niya ang pangalanan ng yumaong asawa nang hindi sumisigaw o nagwawala. Umupo si Alab sa kabisera, kinuha niya ang kutsara at humigop ng sabaw. Ang asim ay gumuhit sa kanyang dila, mainit at mapanibugho. Pero kasunod nito ay ang sarap na matagal na niyang hinahanap. Napatingin siya kay Himig. Saan mo natutunan ito? Tanong ni Alab. Sa nanay ko po, senyor. Sagot ni Himig, nakayuko. Pinaglalaruan ang dulo ng kanyang apron. Sabi niya, ang sinigang daw po ang pinakamagandang lunas sa sipon at sa pusong mabigat. Kasi sa sobrang asim, mapapapikit ka at makakalimutan mo saglit ang problema. Napangiti ng bahagya si Alab. Isang totoong ngiti. Tama ang nanay mo. Matalino siya. Tumingin si Alab kay Himig. Sa liwanag ng tanghali, napansin niya ang simple nitong ganda. Walang kolorete, walang palamuti, pero may sinag ang mukha nito na nagpapaliwanag sa madilim na kusina. Salamat, Himig, mahinang sabi ni Alab. Dahil sa'yo, nakakatulog na ang mga anak ko. At dahil sa'yo, mukhang makakakain na rin ako ng maayos. Namula si Himig. Trabaho ko po yon, senyor. Masaya po ako na nakakatulong. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo, sagot ni Alab. Ang tono ay seryoso. Binabalik mo ang buhay sa bahay na ito. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, walang amo, walang katulong. 2 tao lang na parehong nasugatan ng buhay at naghahanap ng hilom. Ang katahimikan sa kusina ay hindi na nakakasakal. Ito ay naging payapa at matamis. Pero ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Alab! Nandito ka pala! Sabay na napalingon si Alab at Himig sa pintuan. Nakatayo doon si Doktora Bighani Valderrama. Nakaputing dress ito na hapit sa katawan, bitbit ang kanyang mamahaling medical bag at isang paper bag na may tatak ng isang kilalang herbal shop. Ang nangiti niya ay napakalapad, pero ang mga mata niya ay matalim na nakatuon kay Himig bago lumipat kay Alab. Agad na tumayo si Himig at yumuko. Good afternoon po, Dr. Bighani.
Hindi siya pinansin ni Bighani. Nilapitan nito si Alab at humalik sa pisngi ng lalaki. Isang halik na nagmamarka ng teritoryo. Wow, sinigang, sabi ni Bighani. Tinitingnan ang pagkain ng may halong pandidiri na pilit niyang tinatago. Medyo mataba ang baboy ah. Ingat sa kolesterol, Alab. Alam mo namang may history ang pamilya niyo. Nawala ang nangiti ni Alab. Minsan lang naman, honey. Kumain ka na ba? Tapos na. Mabilis na sagot ni Bighani. Pumunta ako dito para sa mga bata at para sa bago mong yaya. Humarap si Bighani kay Himig. Ang ekspresyon nito ay nagbago. Mula sa pagiging mataray, naging isang concerned professional. Himig Hija, halika dito. Utos ni Bighani. Inilapag niya ang paper bag sa mesa at inilabas ang isang garapon na may lamang mga tuyong bulaklak. Ang mga talulot nito ay kulay lila na may halong itim sa gitna. Maganda, pero may kakaibang aura. Ano po ito, doktora? Tanong ni Himig, lumapit ng may paggalang. Ito ay special herbal tea mixture. Paliwanag ni Bighani, ang boses ay puno ng awtoridad. Napansin ko kasing medyo mahina ang resistensya ni Baby Araw. Madali siyang sipunin. Bilang doktor nila, gusto kong siguraduhin na lalakas sila. Kinuha ni Alab ang garapon at tiningnan ito. Bulaklak? Safe ba to, honey? Of course, Alab. Tumawa ng mahina si Bighani. Hinawakan ang kamay ni Alab. Ako ang doktor nila, remember? It's organic. High in antioxidants at pampakalma rin. Ito ang secret ng mga pasyente ko sa city. Lumingon si Bighani kay Himig. Ang mga mata ay nanlilisik sa likod ng kanyang ngiti. Himig, gusto kong ikaw ang maghanda nito para kay Araw mamayang gabi. Haluin mo sa gatas niya bago matulog. Isang kutsarita lang ng pinakuluang tubig nito, ha? Opo, doktora. Sagot ni Himig. Kinuha niya ang garapon. Tiningnan niya ang mga bulaklak. Ang ganda naman po nito. Ano pong pangalan ng bulaklak? Saglit na natigilan si Bighani. Isang madilim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Bulaklak ng pag-asa. Pagsisinungaling ni Bighani. Bihira lang yan. Kaya ingatan mo. Sa totoo lang, ang tawag dito sa lumang libro ng kanyang lola ay bulaklak ng hapis. Isang halamang gamot na sa maliit na dosis ay pampakalma. Pero kapag hinalo sa gatas at ibinigay sa sanggol na may lactose sensitivity, gaya ni Araw, ay nagiging lason na nagpapahinto ng paghinga. Salamat po, doktora, nakangiting sabi ni Himig. Walang kamalay-malay na hawak niya ang sarili niyang kapahamakan. Gagawin ko po para lumakas si Baby Araw. Good, sabi ni Bighani. Tumingin siya kay Alab. Nakikita mo, Alab, tinutulungan ko lang si Himig na maging mas mahusay na yaya kasi alam kong mahalaga sa'yo ang mga anak mo. Tumango si Alab. Salamat, honey. Masyado ka talagang maasikaso. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Makahulugang sagot ni Bighani. Nang hapong iyon, habang naghahanda si Himig ng gatas, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Gusto niyang patunayan kay Senyor Alab at kay Doktora Bighani na karapat-dapat siya. Kumukulo ang tubig sa takure. Kumuha siya ng ilang piraso ng bulaklak ng hapis at inilagay sa tasa. Binuhusan niya ito ng mainit na tubig. Ang tubig ay naging kulay lila. Ang amoy ay matapang, parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Para kay Baby Araw, bulong ni Himig. Para lumakas ka. Hindi niya alam. Sa bawat patak ng tsaa na inihahalo niya sa gatas, ay siya ring patak ng oras na nauubos para sa kanyang pananatili sa Hacienda Agos. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Bighani sa dilim. Pinapanood niya si Himig sa ibaba habang hawak ang tsaa. Inumin mo, Araw, bulong ni Bighani. Sa hangin, ang nangiti ay kasimbagsik ng isang ahas. At kapag nangyari na ang dapat mangyari, ikaw, Himig, ang ituturo ng lahat na pumatay. Hawak ni Himig ang bote ng gatas,
Hinalo niya ng mabuti. Umakyat siya ng hagdan, dala ang lason na akala niya ay lunas. "Heto na po ang milk ni baby," sabi niya nang pumasok sa nursery. Sinalubong siya ng katahimikan ng gabi na maya-maya lang ay mapapalitan ng sigaw ng takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 buwan, naramdaman ni Alab ang kapayapaan sa loob ng nursery. Tahimik ang gabi. Ang ulan sa labas ay tumila na, at ang tanging naririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang paghinga ng kanyang kambal. Nakaupo si Alab sa kanyang armchair sa sulok ng silid. Pinapanood si Himig. Karga-karga nito si Baby Araw na nooy gutom na sumususo sa bote ng gatas. Sa kabilang kuna, mahimbing nang natutulog si Tala. Pinagmasdan ni Alab ang pag-alaga ni Himig sa kanyang anak. May kakaibang liwanag sa mukha ng dalaga, isang sinag ng pagmamahal na hindi naman hinihingi ng trabaho nito. Naalala niya ang sinigang kaninang tanghali. Naalala niya ang tawa ng mga bata sa hardin. Baka nga, bulong ni Alab sa kanyang isip habang nararamdaman ang unti-unting pagluwag ng matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Baka nga pinadala siya dito para ayusin kami. Napatingin si Himig sa kanya at ngumiti ng matipid. "Malakas po siyang dumede ngayon, senyor," bulong ni Himig. "Siguro po dahil sa herbal tea ni Dr. Bighani, mukhang hiyang siya." Tumango si Alab. "Salamat, Himig. Hindi lang sa pag-aalaga sa kanila, kundi sa pagtitiyaga mo sa akin." Yumuko si Himig, tila nahihiya. "Wala po yon, senyor. Mahal ko na po ang mga batang ito." Ibinalik ni Himig ang tingin kay Araw. Paubos na ang gatas. Inalis niya ang bote at dahan-dahang itinaas ang sanggol para padighayin. Pero sa sandaling yon, nagbago ang ihip ng hangin. Isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Araw. Hindi ito dighay. Ito ay isang impit na ungol, parang nahihirapang huminga. "Araw?" Tawag ni Himig. May kaba sa boses nito. Biglang nanigas ang katawan ng sanggol. Ang maliliit nitong kamay ay nangisay at ang kanyang mga mata ay tumirik pa itaas. Agad na napatayo si Alab. Ang kapayapaan sa kanyang dibdib ay sumabog at napalitan ng yelo. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Alab. Mabilis na lumapit. "Hindi ko po alam, senyor." Nanginginig na sagot ni Himig. Bigla na lang po siyang, "Araw, baby." Kinuha ni Alab ang anak mula sa mga bisig ni Himig. Ang katawan ni Araw ay mainit. Sobrang init. Pero ang kulay ng balat nito ay nagiging abo. At unti-unting nangingitim ang mga labi. Cyanosis. Bumalik ang bangungot. Ang huling gabi ni Clarissa. Ang tunog ng monitor na tumutunog ng mahaba. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang unti-unting nawawala ang buhay ng taong mahal mo. "Huwag!" Garalgal na sigaw ni Alab. "Huwag ang anak ko! Araw! Huminga ka!" Nagsimulang mangisay si Araw sa mga bisig niya. "Seizure! Manang Sol! Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ni Alab. Ang boses niya ay dumadagundong sa buong mansyon. Si Himig ay nasa tabi niya, umiiyak. Pilit na hinahawakan ang kamay ng bata. "Baby, gumising ka." "Senyor, anong gagawin na natin?" "Lumayo ka." Tulak ni Alab kay Himig dahil sa panik. "Anong ginawa mo sa kanya?" Bumukas ang pinto ng nursery at pumasok si Doktora Bighani Valderrama. Naka-night robe pa ito, tila nagising sa sigawan, pero ang kanyang mga mata ay alerto at matalas. "Alab, anong nangyayari?" "Honey, si Araw, hindi makahinga, nangingisay." Sigaw ni Alab. Inaabot ang anak kay Bighani na parang ito ang huling pag-asa ng mundo. Mabilis na kumilos si Bighani. Kinuha niya ang bata at inihiga sa changing table. Inilapit niya ang tenga niya sa bibig at ilong ng sanggol. Mahina ang pulso. Respiratory distress. Mabilis na diagnosis ni Bighani. "Kailangan ko ng oxygen. Manang Sol,
Yung emergency kit sa bag ko, bilis! Habang nagkakagulo, nakatayo lang si Alab sa gilid. Nanginginig ang buong katawan. Ang mga kamay niya ay nakakuyong sa buhok niya. Diyos ko, huwag! Kunin niyo na lahat sa akin. Huwag lang ang mga anak ko. Nakita niyang nag-CPR si Bighani gamit ang 2 daliri sa dibdib ng sanggol. 1, 2, 3. Parang bumagal ang oras. Ang bawat segundo ay parang oras. Si Himig ay nakaluhod sa sahig, nagdarasal, humahagulgol. Pagkaraan ng walang hanggang minuto, isang malakas na uha. Ang pumailan lang, "Uwa!" Umiyak si Araw. Huminga siya. Napaluhod si Alab sa panghihina. "Salamat! Salamat!" Binuhat ni Bighani ang umiiyak na sanggol. Pinapawisan ng doktora, pero ang mukha nito ay seryoso at galit. Tiningnan niya ang mata ng bata gamit ang penlight. "Stable na siya," sabi ni Bighani. Pero hindi siya nakatingin kay Alab. Nakatingin siya sa bote ng gatas na nasa mesa. Kinuha ni Bighani ang bote. Binuksan niya ito at inamoy. Agad siyang napangiwi at tinakpan ng ilong. "Diyos ko!" bulong ni Bighani. Humarap siya kay Alab. Hawak ang bote. Ang mukha ni Bighani ay puno ng takot na unti-unting napapalitan ng galit. "Alab, amuyin mo ito." Lumapit si Alab. Nanginginig pa rin ang tuhod. Inamoy niya ang gatas. Matapang. Sobrang tapang na amoy ng bulaklak. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Alab. Nalilito. Binaling ni Bighani ang kanyang nanlilisik na mata kay Himig na nakaluhod pa rin sa sahig. "Himig!" sigaw ni Bighani. "Anong ginawa mo?" "Ang sabi ko sa'yo, isang kutsarita ng pinakuluang tubig na pinagbabara ng bulaklak. Bakit amoy purong katas ito?" Nag-angat ng tingin si Himig, punong-puno ng luha ang muka. "Di, doktora. Sinunod ko po. Isang kutsarita po ng tubig ang kinuha ko." "Sinungaling!" sigaw ni Bighani. Lumapit siya kay Himig at hinablot ang apron nito. "Kung tubig lang ang kinuha mo, bakit ganito katapang ang epekto? Ang bulaklak ng hapis ay gamot sa tamang dosis, pero lason kapag nasobrahan. Pwede siyang mamatay sa cardiac arrest." Kinalkal ni Bighani ang bulsa ng apron ni Himig at mula doon, inilabas niya ang isang maliit na supot na tela. Ang lalagyan ng mga bulaklak, pero hindi na ito puno. Halos kalahati na ang bawas. Itinaas ni Bighani ang supot para makita ni Alab. "Tingnan mo, Alab!" sabi ni Bighani. Ang boses ay nanginginig sa galit. Isang gabi pa lang, pero ubos na halos ang laman. Dinurog niya ang mga bulaklak at inihalo ng buo sa gatas. Tumingin si Alab sa supot at pagkatapos, tumingin siya kay Himig. Ang tiwala na nabuo kaninang tanghali, ang init ng sinigang, ang mga ngiti, lahat ng yon ay nabasag at naging matatalim na bubog. "Hindi po totoo yan." Iyak ni Himig, gumagapang palapit kay Alab. "Senyor, maniwala kayo. Kaunti lang po ang kinuha ko. Hindi ko po alam kung bakit nabawasan yan." "Huwag mo akong hawakan." Sinipa ni Alab ang kamay ni Himig. Ang galit ay sumabog sa dibdib ni Alab. Galit sa sarili niya dahil nagtiwala siya. Galit dahil muntik na niyang hayaang mamatay ang anak niya sa kamay ng isang estranghero. "Pinapasok kita sa bahay ko," bulong ni Alab, pero ang boses niya ay parang kulog. "Pinakain kita. Pinagkatiwalaan ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Tapos lalasunin mo sila?" "Hindi po. Hindi ko po magagawa iyon." Pagmamakaawa ni Himig. "Mahal ko po si Araw." "Mahal?" singit ni Bighani. Ibinigay niya ang bata kay Manang Sol at lumapit kay Himig. "O baka naman gusto mong magkasakit ang bata para ikaw ang mag-alaga? Para maging bida ka kay Alab? Nakikita ko ang mga tingin mo sa kanya, Himig. Ambisyosa ka." Napatigil si Himig. "Wala po akong masamang intensyon." "Wala?"
Tumawa ng mapakla si Alab. Ang mukha niya ay bumalik sa pagiging bato. Mas matigas pa kaysa dati. Muntik nang mamatay ang anak ko. Iyon lang ang totoo. Lumapit si Alab kay Himig. Hinawakan niya ito sa braso at itinayo ng marahas. Lumayas ka, madiing sabi ni Alab. Senyor, gabi na po. Bumabagyo. Wala akong pakialam, sigaw ni Alab sa mukha ni Himig. Lumayas ka sa pamamahay ko bago pa kita ipakulong at huwag na huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan. Tinulak niya si Himig palabas ng nursery. Napasubsob ang dalaga sa pasilyo. Nakatayo si Bighani sa tabi ni Alab. Ang mukha ay puno ng paghihiganti. Lumapit ang doktora kay Himig na nakadapa sa sahig. Akala ni Alab ay tutulungan ito ni Bighani. Pero laking gulat niya ng pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Himig. Para yan sa muntik mong pagpatay sa pasyente ko. Nanggigigil na sabi ni Bighani. Yumuko siya at bumulong sa tenga ni Himig na si Himig lang ang nakarinig. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang kanta ni Clarissa para agawin ang pwesto niya. Walang pwedeng pumalit sa kanya at lalong walang pwedeng umagaw kay Alab mula sa akin. Tumayo ng tuwid si Bighani at humarap kay Alab. Ako na ang bahala sa bata, Alab. Magpahinga ka na. Ligtas na tayo ngayon. Nakatayo si Alab habang pinapanood si Himig na tumatayo. Hawak ang namamagang pisngi at tumatakbo pababa ng hagdan habang humahagulgol. Ang puso ni Alab ay parang pinipiga. Gusto niyang habulin ito. Gusto niyang magtanong. Pero tuwing naririnig niya ang uha ni Araw, ang tanging nararamdaman niya ay ang lason ng pagdududa na kumalat na sa kanyang buong pagkatao. Isinara ni Alab ang pinto. Muli, naghari ang dilim sa Hacienda Agos. Blag. Ang tunog ng mabigat na pinto ng mansyon na ibinalibag sa harap ko ay parang kulog na dumagundong sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas. Mag-isa. Ang ulan ay bumuhos na parang galit ng langit, malalaki at matatalim na patak na humahampas sa aking katawan. Sa loob lang ng ilang segundo, basang-basa na naman ako. Ang lamig ay tumagos sa manipis kong damit pero wala akong naramdamang ginaw. Ang tanging nararamdaman ko ay ang hapdi sa aking pisngi kung saan ako sinampal ni Dr. Bighani at ang mas matinding hapdi sa aking puso dahil sa mga salita ni Senyor Alab. Lumayas ka. Napaluhod ako sa semento. Ang tubig ulan ay humalo sa aking mga luha. Ang putik ay kumapit sa aking mga tuhod. Senyor! Sigaw ko kinakalampag ang matigas na kahoy ng pinto. Ang boses ko ay nilalamon ng hangin pero hindi ako tumigil. Senyor Alab, parang awa niyo na. Pakinggan niyo po ako. Wala akong narinig na sagot. Tanging ang ugong ng hangin at ang kalansing ng mga sanga ng puno ang sumagot sa akin. Hindi ko po lalasunin si Araw. Mahal ko po ang mga anak niyo. Patuloy ako sa pagkatok. Namumula na ang aking mga kamao. Masakit. Pero mas masakit ang isipin na sa mata ng lalaking nagsimula na sana akong pagkatiwalaan, isa akong kriminal, isa akong halimaw. Bumukas ng bahagya ang pinto. Nabuhayan ako ng loob. Senyor? Pero hindi bumukas ang pinto para papasukin ako. Bumukas ito para ilabas ang isang bagay. Lumipad ang aking lumang bag palabas at bumagsak sa putikan. Kasunod nito ay ang paglitaw ng mukha ni Senyor Alab sa awang ng pinto. Wala na ang init na nakita ko kanina habang humihigop siya ng sinigang. Wala na ang ama na nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga anak. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero, malamig, matigas, at puno ng puot. Kunin mo ang gamit mo, sabi niya. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero mas nakakatakot ang pagiging kalmado nito. Para itong hatol ng kamatayan. Maswerte ka at hindi kita ipapakulong ngayong gabi dahil sa respeto ko sa nanay mo na taga-probinsya. Pero kapag nakita pa kita sa lupain ko bukas, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Senyor, maniwala naman kayo. Humagulgol ako.
Inaabot ang laylayan ng pantalon niya kahit nasa putikan ako. Hindi ko po ginalaw ang mga bulaklak. Sinunod ko po ang utos ni Doktora. Sa pagbanggit ko kay Doktora Bighani, lalong dumilim ang mukha ni Alab. Huwag mong idamay si Hani sa kapabayaan mo. Madiin niyang sabi. Siya ang nagsalba sa anak ko. Ikaw ang muntik pumatay sa kanya. Tinabig niya ang kamay ko. Bags! Isinara niyang muli ang pinto. Narinig ko ang pagpihit ng seradura. Ang tunog ng lock ay parang tunog ng pagtatapos ng lahat. Naiwan akong nakadapa sa putik. Yakap ang aking bag. Wala na. Tapos na. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod. Kinuha ko ang bag ko na ngayon ay puno na ng putik. Ang bigat. Kasing bigat ang nararamdaman ko. Lumingon ako sa itaas, sa bintana ng nursery. May ilaw doon. Sa likod ng salamin, nakita ko ang isang anino. Si Dr. Bighani. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin sa ibaba. Kahit malayo, alam kong nakangiti siya. Naalala ko ang bulong niya. Walang pwedeng pumalit sa kanya. At lalong walang pwedeng umagaw kay Alab mula sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko. Wala akong kalaban-laban. Isa lang akong yaya. Siya ay isang doktor, kaibigan ng pamilya, at pinagkakatiwalaan ni Alab. Paano ko lalabanan ang ganoong klaseng kasinungalingan? Tinalikuran ko ang mansyon. Ang bawat hakbang palayo ay parang paghatak sa akin palayo. Sa tahanang akala ko ay nahanap ko na. Sayang. Sayang. Sayang ang mga tawa. Sayang ang mga kanta. Sayang si Tala at si Araw. Sino na ang kakanta para sa kanila ngayong gabi? Naglakad ako palabas ng malaking gate ng Hacienda Agos. Walang tricycle, walang jeep. Hating gabi na at bumabagyo. Ang bayan ay kilometro pa ang layo. Naglakad ako sa gilid ng kalsada. Madilim. Ang tanging liwanag ay galing sa kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa langit. Ang luha ko ay hindi tumitigil. Naalala ko ang mukha ni nanay. Ang sabi ko sa kanya, magpapadala ako ng pera para sa gamot niya sa susunod na linggo. Paano na ngayon? Uuwi akong luhaan. Uuwi akong walang dala, kundi kahihiyan. Bakit, Lord? Sigaw ko sa ulan. Bakit niyo po hinayaang mangyari ito? Wala naman akong ginagawang masama. Nagmahal lang naman ako ng mga bata. Pero walang sumagot. Habang naglalakad, naramdaman ko ang pagod na sumakop sa katawan ko. Ilang oras na akong walang pahinga. Gutom, lamig, at stress ang nagpapahina sa akin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang shortcut. Isang makipot na daan, pababa sa gubat na tumatagos papunta sa bayan. Kung dito ako dadaan, mas mabilis akong makakarating sa terminal ng bus. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makauwi. Pumasok ako sa gubat. Mas madilim dito. Ang mga puno ay parang mga higanting nakamasid. Ang lupa ay madulas dahil sa ulan. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig. Ang ilog sa ibaba ng bangin. Ingat. Himig. Ingat. Inilawan ko ang daan gamit ang kakarampot na battery ng cellphone ko. Pero dahil sa labis na pag-iyak, nanlalabo ang paningin ko. Ang bawat anino ay nagmumukhang multo. Ang bawat kaluskos ay parang yapak ng humahabol sa akin. Natatakot ako. Natatakot ako na baka tama si Alab. Baka wala akong kwenta. Baka malas ako. Nanay, bulong ko. Gusto ko nang umuwi. Sa pagpupumilit kong bilisan ang lakad, hindi ko napansin ang isang ugat ng puno na nakausli sa daan. Sumabit ang paa ko. Nawalan ako ng balanse. Dumulas ang kabilang paa ko sa putikan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Ang lupa sa gilid ng daan ay gumuho. Wala akong nakapitan. Binitiwan ko ang bag ko para humawak sa mga damo. Pero madulas ang lahat. Ang mundo ay umikot. Ang langit at lupa ay nagpalit ng pwesto. Ramdam ko ang paghampas ng katawan ko sa matutulis na bato at sanga habang gumugulong ako pababa ng matarik na dalisdis. Bog, aray. Ang sakit.
Ang sakit sa bawat tama. Hanggang sa tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakahiga ako sa kung saan. Malamig. Masakit ang buong katawan ko. Naririnig ko ang agos ng ilog na malapit sa akin. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko, pero parang hindi ko ito maramdaman. Sinubukan kong dumilat, pero ang dilim ay lalo pang dumilim. Ang huling narinig ko ay hindi ang ulan o ang kulog. Ang narinig ko ay ang boses ni Alab, paulit-ulit sa isip ko. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan. At bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman, isang luha ang tumakas sa aking mata. Patawad araw, patawad na tala. Hindi na makakakanta si ate. At pagkatapos, wala na. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas simula noong gabing iyon. 3 araw na ring bumalik ang impyerno sa Hacienda Agos. Nakatayo si Alab sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Hawak ang baso ng whiskey na kanina pa hindi nababawasan. Sa labas, makulimlim ang langit. Nagbabadyang umulan na naman. Pero mas madilim ang ulap na nakalukob sa loob ng bahay. Mula sa itaas, rinig na rinig niya ang iyak. Uwa! Uwa! Ang kambal. Umiiyak na naman sila. Walang tigil, walang pahinga. Simula nang palayasin niya si Himig, hindi na muling tumahan si Natala at Araw. Sinubukan ni Doktora Bighani ang lahat. Ibang gatas, ibang gamot, paghehele. Pero lalo lang nagwawala ang mga bata kapag ito ang lumalapit. Para bang hinahanap nila ang isang partikular na amoy, isang partikular na tinig na bigla na lang nawala. Napapikit si Alab. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Himig. Ang luha ang mga mata nito habang nagmamakaawa sa putikan. Ang namamagang pisngi kung saan ito sinampal ni Bighani. Hindi ko po lalasunin si Araw. Mahal ko po ang mga anak niyo. Ang boses na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Alab. Parang isang sirang plaka. Noong una, sigurado siya. Galit siya. Muntik nang mamatay ang anak niya. Pero habang lumilipas ang mga oras at nakikita niya ang paghihirap ng mga anak niya ngayon, unti-unting gumagapang ang isang malamig na pagdududa sa kanyang puso. Kung talagang masama si Himig, bakit napatahan na niya ang mga bata sa paraang hindi magawa ni Bighani? Kung talagang pera lang ang habol niya, bakit wala siyang hininging kahit ano noong pinalayas siya? Alab! Napuputol ang pagmumuni-muni ni Alab. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Bighani. Tulad ng dati, maayos ang bihis nito, mabango at mukhang disente. Pero may bakas ng pagod at iritasyon sa kanyang mukha na pilit niyang tinatakpan ng ngiti. Hindi ko mapatulog si Tala. Reklamo ni Bighani habang lumalapit sa kanya. Humawak ito sa braso ni Alab at sumandal sa balikat niya. Pagod na ako, Alab. Siguro kailangan na nating dagdagan ang dosage ng sedative nila. Masyado silang hysterical. Bumitiw si Alab at lumayo ng bahagya. Ayoko, honey. Masyado pa silang bata para masanay sa gamot. Natigilan si Bighani sa pagtanggi ni Alab. Kumunot ang noo nito. Alab, ako ang doktor. Alam ko ang ginagawa ko. Unless gusto mong ibalik yung kriminal na yayang yon. Wala akong sinabing ganon. Mabilis na sagot ni Alab. Bagaman ang puso niya ay tumibok ng mabilis sa pagbanggit kay Himig. Ang sinasabi ko lang, baka may ibang paraan. Bumuntong hininga si Bighani at umikot sa harap ni Alab. Hinawakan niya ang mukha nito. Alab, listen to me. Stress lang yan. You know what? I think kailangan nating mag-renovate. Masyadong madilim ang bahay na ito. Masyadong maraming alaala. Tumingin si Bighani sa paligid at ang mga mata niya ay dumako sa portrait ni Clarissa. Maybe it's time to let go of the past, Alab. Itapon na natin ang mga lumang gamit ni Clarissa. Move on na tayo. Ako at ikaw. At ang mga bata. Sa narinig niyang iyon, parang may kislap ng kidlat na tumama sa utak ni Alab. Itapon ang gamit ni Clarissa? Biglang uminit ang ulo ni Alab.
Ang mga gamit na yon, ang huling koneksyon niya sa asawa niya. Walang gagalaw sa gamit ni Clarissa, madiing sabi ni Alab. Tinabig niya ang kamay ni Bighani. Umuwi ka muna, honey. Pagod ka lang. Pero Alab, umuwi ka muna. Sigaw ni Alab. Gulat na gulat si Bighani. Sa loob ng maraming taon, hindi siya kailanman tinaasan ng boses ni Alab. Nakita ni Alab ang takot sa mga mata nito. At sa isang iglap, nakita rin niya ang isang bagay na mas madilim. Isang puot na agad ding nawala. Fine, sabi ni Bighani. Inaayos ang kanyang buhok. Babalik ako bukas, sana matauhan ka na. Padabog na lumabas si Bighani. Naiwan siyang mag-isa. Ang katahimikan ay bumalik, pero hindi ito payapa. Mabigat. Dala ng bugso ng damdamin, naglakad si Alab palabas ng opisina. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa master bedroom, ang kwarto nila ni Clarissa na matagal na niyang hindi tinutulugan. Pagpasok niya, amoy amag at lumang pabango ang sumalubong sa kanya. Ang mga gamit ay natatakpan ng puting tela. Lumapit siya sa vanity mirror. Hinaplos niya ang alikabok sa ibabaw nito. Dito madalas magsuklay si Clarissa habang kinakausap ang mga bata sa sinapupunan niya. Clarissa, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Habang nakatingin sa salamin, nahagip ng mata ni Alab ang isang bagay na nakausli sa pagitan ng mabigat na kabinet at ng pader. Isang maliit na gadget. Kulay itim. Kumunot ang noo ni Alab. Pinilit niyang dukutin ito. Masikip pero nakuha niya. Isa itong digital voice recorder. Nanlaki ang mga mata ni Alab. Ito yung recorder na nawawala ilang buwan na ang nakalipas. Ito ang ginagamit ni Clarissa para i-record ang mga kanta niya para sa mga bata. Akala nila ay nawala na ito noong dinala si Clarissa sa ospital. Paano ito napunta dito? Nahulog ba o itinago? Pinindot ni Alab ang power button. Walang nangyari. Low battery. Mabilis na naghahanap si Alab ng charger sa mga drawer. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May kung anong kaba sa dibdib niya na nagsasabing kailangan niya itong marinig. Ngayon din. Nang mahanap niya ang cable, isinaksak niya ito at naghintay. Ang bawat segundo ay parang oras. Ping! Umilaw ang screen. Buhay pa. Agad na binuksan ni Alab ang file list. Maraming recordings. Lullaby for Araw. Lullaby for Tala. Message for Alab. Napaluha si Alab nang makita ang mga ito. Pero ang nakaagaw ng pansin niya ay ang pinakahuling file. Date, November 12. Natigilan si Alab. November 14 namatay si Clarissa. Ibig sabihin, ito ang recording 2 araw bago siya bawian ng buhay. Pinindot ni Alab ang play. Sa una, static lang ang naririnig. Kaluskos. Tunog ng ulan. Tapos, ang boses ni Clarissa. Mahina, hingal, pero malinaw. Honey, nandyan ka ba? Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alab. Kausap niya si Bighani. Sumagot ang boses ni Bighani sa recording. Oo, Clarissa. Nandito ako. Inumin mo na ito. Para sa puso mo to. Honey, ubo ni Clarissa. Bakit parang iba ang lasa nito? Mapait. At parang manhid ang dila ko. Imagination mo lang yan, sagot ni Bighani. Pero sa recording, rinig ni Alab ang lamig sa boses ng doktora. Wala ang lambing na nakasanayan niya. Bago kasing brand yan, mas matapang, para gumaling ka agad. Katahimikan saglit, tapos nagsalita ulit si Clarissa. Mas mahina na ngayon, parang naiiyak. Honey, nakikita ko. Nakikita ko kung paano mo tingnan si Alab. Nanigas si Alab sa kinatatayuan niya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Bighani, tumaas ang boses. Mahal mo siya. Matagal na. Alam ko, bulong ni Clarissa. Pero honey, wag mong saktan ang pamilya ko. Parang awa mo na. Tumahimik ka na, Clarissa. Sa recording narinig ni Alab ang kalabog.
Parang may bumagsak na baso. At pagkatapos, ang boses ni Bighani, hindi na nagkukunwari, puno ng puot at inggit. Pagod na ako, Clarissa. Pagod na akong maging pangalawa. Pagod na akong panoorin kayong masaya habang ako, nag-iisa. Kung hindi mo kayang alagaan si Alab, ako ang gagawa. Ako ang mas nararapat sa kanya. Honey, anong nilagay mo sa gamot ko? Wala kang dapat alalahanin. Bulong ni Bighani, malapit na malapit sa mic ng recorder na para bang bumubulong direkta sa tenga ni Alab ngayon. Matulog ka na, Clarissa. Matulog ka na. Habang buhay. Click. Natapos ang recording. Bumagsak ang recorder mula sa kamay ni Alab. Blag. Nawalan ng hangin ang baga ni Alab. Napahawak siya sa gilid ng kama para hindi matumba. Ang mundo niya ay umiikot. Hindi sakit sa puso. Hindi natural na kamatayan. Pinatay siya. Pinatay ang asawa niya. At ang pumatay ay ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng mahabang panahon. Ang babaeng nagpapakain ngayon sa mga anak niya. Diyos ko, bulong ni Alab, habang ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng nag-aapoy na galit. Naalala niya ang nangyari kay Himig. Ang bulaklak ng hapis, ang paratang. Hindi si Himig. Napaupo si Alab sa sahig, sinasabunutan ng sarili. Wala siyang kasalanan. Si Bighani ang may gawa ng lahat. Tumayo si Alab. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang lalaking wasak. Ito ay mukha ng isang bagyo na handang manira. Kinuha niya ang recorder at isinilid sa bulsa. Magbabayad ka, honey. Bulong niya sa madilim na kwarto. Magbabayad ka sa bawat patak ng luhang idinulot mo sa pamilya ko. Pero bago ang lahat, may isa siyang kailangang gawin. Isang pagkakamali na kailangan niyang itama bago mahuli ang lahat. Himig. Kailangan niyang mahanap si Himig. Mabilis na lumabas si Alab ng kwarto. Sumalubong sa kanya si Manang Sol sa pasilyo. Gulat na gulat sa itsura ng amo. Senyor, saan po kayo pupunta? Bumabagyo po. Ihanda mo ang sasakyan, Manang. Sigaw ni Alab, tumatakbo pababa ng hagdan. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Himig. Pero senyor, nanginginig na sabi ni Manang Sol. May balita po galing sa bayan kanina. May nakitang babae sa bangin. Dinala sa tramo, mukhang patay na daw po. Natigilan si Alab sa gitna ng hagdan. Ang puso niya ay huminto sa pagtibok. Patay. Patay na? Ang mga salitang binitiwan ni Manang Sol ay parang mga bala na tumagos sa dibdib ni Alab. Napahawak siya sa pasama ng hagdan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa isang iglap, naglaho ang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Himig. Ang maamo nitong nangiti habang kumakanta. Ang takot sa mga mata nito nang palayasin niya. Kasalanan ko to. Akmang tatakbo na siya pababa para suungin ang bagyo. Pero biglang may pumasok sa isip niya. Ang recorder. Ang boses ni Bighani. Matulog ka na, Clarissa. Matulog ka na. Habang buhay. Napatigil si Alab sa gitna ng hagdan. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Kung aalis siya ngayon para puntahan si Himig, maiiwan ang kambal dito. Maiiwan sila kasama ang babaeng pumatay sa ina nila. At alam ni Alab na anumang oras pwedeng bumalik si Bighani para tapusin ang trabaho o para tuluyan ng angkinin ang pwesto ni Clarissa. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging kasing lamig ng yelo. Huminga ng malalim si Alab. Pinalis niya ang luha sa kanyang pisngi at tumingin kay Manang Sol. Ang mukha ng matanda ay puno ng takot. Manang, ang boses ni Alab ay mababa, seryoso, at nakakapangilabot sa sobrang kalmado. Tumawag ka sa klinika sa bayan. Kumpirmahin mo kung
Kung patay na nga siya at siguraduhin mong may magbabantay sa kanya, sabihin mo, sagot ko ang lahat. Oo po, senyor. Pero kayo po, saan kayo pupunta? Wala akong pupuntahan, sagot ni Alab. Tumingin siya sa pinto ng nursery sa itaas. May tatapusin ako dito. Bumaba si Alab at lumapit sa telepono sa sala. May tinawagan siyang numero, hindi ang pulis, kundi ang kanyang pribadong abogado at ang hepe ng bayan na kumpare niya. Chief, kailangan kita sa hasyenda. Ngayon din. Huwag kayong magwangwang. Pumasok kayo sa likod. May huhulihin tayo. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Manang Sol. Nakakatapos lang makipag-usap sa cellphone. Senyor, humihikbi si Manang. Buhay pa po. Buhay pa si Himig. Pero critical daw po. Maraming bali sa katawan at head injury. Nasa emergency room siya ngayon. Nakahinga ng maluwag si Alab. Buhay pa siya. Salamat sa Diyos. Good, bulong ni Alab. Ngayon, Manang, makinig kang mabuti. Ito ang gagawin mo. Tawagan mo si Dr. Bighani. Naguluhan ng matanda. Po? Si Doktora? Pero, tawagan mo siya, utos ni Alab. Ang mata niya ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang kinokontrol. Sabihin mo, inatake ako sa puso. Sabihin mo, kailangan ko siya, ngayon din. Lumipas ang isang oras, hating gabi na. Nakahiga si Alab sa kanyang kama sa master bedroom. Nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa lampshade sa gilid ng kama. Nakabukas ang recorder sa ilalim ng kanyang unan. Nire-record ang lahat ng mangyayari ngayon. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis. Humaharurot. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga takong na tumatakbo sa pasilyo at ang boses ni Bighani na puno ng pag-aalala. Alab! Alab! Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Bighani. Basa ang buhok mula sa ulan. Hinihingal. Dala niya ang kanyang medical bag. Nandito ako, honey. Mahinang sagot ni Alab. Umaarte na hirap huminga. Hawak niya ang kanyang dibdib. Agad na lumapit si Bighani at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang pulso ni Alab. Chine-check ang pulse rate. Diyos ko, ang bilis ng tibok ng puso mo, sabi ni Bighani. Hinaplos niya ang noo ni Alab na pinapawisan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Stress lang to. Masyado mo kasing iniisip ang mga bagay na hindi na dapat. Tinitigan ni Alab ang mukha ni Bighani. Maganda. Maamo. Kung hindi niya narinig ang recording, iisipin niyang ito ang mukha ng isang anghel. Pero ngayon, nakikita na niya ang totoo. Natatakot ako, honey. Bulong ni Alab. Natatakot ako na baka matulad ako kay Clarissa. Saglit na natigilan si Bighani. May dumaang anino sa mukha nito, pero mabilis din itong nawala at napalitan ng ngiti. Huwag kang mag-alala, Alab. Iba ang kondisyon ni Clarissa. At saka, nandito na ako. Hinding-hindi kita pababayaan. Binuksan ni Bighani ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang vial ng gamot at isang hiringgilya. Anong gamot yan? Tanong ni Alab. Sinusundan ng tingin ang bawat galaw ng kamay ni Bighani. Pampakalma lang, sagot ni Bighani habang sinisip-sip ng karayom ang likido mula sa vial. Kailangan mong matulog, Alab, para bumaba ang blood pressure mo. Magpahinga ka. At paggising mo, magiging maayos na ang lahat. Tayo na lang at ang mga bata. Tayo na lang, ganoon din ang sinabi niya kay Clarissa. Pinanood ni Alab ang likido sa loob ng syringe. Malinaw, walang kulay, pero alam niyang ito ang parehong lason na pumatay sa asawa niya at muntik nang pumatay sa anak niya. Lumapit si Bighani, hawak ang hiringgilya. Ibigay mo sa akin ang braso mo, Alab. Relax ka lang, parang kagat lang ng langgam. Dahan-dahang iniabot ni Alab ang kanyang braso. Idinikit ni Bighani ang bulak na may alkohol
Sa balat ni Alab, malamig. Itinutok ni Bighani ang karayom. Nakita ni Alab ang kislap sa mga mata ng doktora. Isang kislap ng tagumpay. Ito na ang sandaling hinihintay nito. Kapag nawala si Alab o kapag naging inutil si Alab dahil sa gamot, siya na ang kokontrol sa lahat. Sa kayamanan, sa mga bata, sa hasyenda, ang karayom may inches na lang ang layo sa balat ni Alab. Para sa'yo to, mahal ko. Bulong ni Bighani. Akmang itutusok na niya ang karayom ng blag. Mabilis pa sa kidlat, hinablot ni Alab ang pulso ni Bighani. Mahigpit. Sobrang higpit na napasigaw si Bighani sa sakit. Aray! Alab! Nasasaktan ako! Bumangon si Alab mula sa pagkakahiga. Wala na ang sakit. Wala na ang panghihina. Ang nakikita ni Bighani ngayon ay ang mga mata ni Alab na puno ng puot at pagkasuklam. Para sa akin ba to, honey? Tanong ni Alab. Ang boses ay mababa, pero dumadagundong sa kwarto. O para sa ambisyon mo? Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Anong sinasabi mo? Bitawan mo ako. Tinutulungan lang kita. Tinutulungan? Tumawa ng mapakla si Alab. Gaya ng pagtulong mo kay Clarissa? Gaya ng pagtulong mo kay Araw? Namutla si Bighani. Ang hiringgilya ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at tumalbog sa sahig. Paano? Nauutal na tanong ni Bighani. Paanong? Gamit ang kabilang kamay, inilabas ni Alab ang digital recorder mula sa ilalim ng unan at itinaas ito sa mukha ni Bighani. Narinig ko ang lahat, honey, sabi ni Alab. Narinig ko kung paano mo siya pinatay. Narinig ko kung paano ka nagmakaawa si Clarissa sa'yo. Umiling-iling si Bighani. Umaatras. Hindi! Hindi totoo yan. Edited yan. Sinisiraan lang ako. Sinisiraan? Humakbang si Alab palapit habang si Bighani ay umaatras hanggang sa mapasandal ito sa pader. Nakita ko ang bulaklak ng hapis sa bag mo nung isang gabi, honey. Akala ko herbal tea lang. Pero nung nag-research ako kanina, habang hinihintay kita, nalaman kong yun ang ingredients ng lason na nasa syringe na yan. Pinulot ni Alab ang syringe sa sahig habang hawak pa rin ang pulso ni Bighani. Ano, honey? Hamon ni Alab. Inilapit ang karayom sa mukha ng doktora. Gusto mo bang subukan? Gusto mo bang maramdaman kung paano namatay ang asawa ko? Alab, huwag. Parang awa mo na. Umiyak si Bighani. Bumagsak ang kanyang maskara ng pagiging disente. Lumabas ang tunay na duwag sa loob niya. Mahal lang kita. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Hindi ka niya deserve. Ako ang nararapat sa'yo. Wala kang karapatang mahalin ako. Dura ni Alab sa mukha nito. Isa kang demonyo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang mga pulis, kasama si Manang Sol na umiiyak. Huli ka na, doktora, sabi ng hepe, itinaas ang posas. Tumingin si Bighani sa mga pulis, tapos kay Alab. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng isang nakakabaliw na tawa. Tawang puno ng pait at pagkasira ng bait. Ha 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 ha! Sa tingin niyo ba matatapos niyo to? Sigaw ni Bighani habang pinoposasan siya ng mga pulis. Tumingin siya na ng diretso sa mata ni Alab. Oo, pinatay ko siya. At papatayin ko ulit siya kung mabubuhay siya. At yung yaya mo? Yung himig na yon? Siguradong patay na rin yon ngayon. Wala kang matitira, Alab. Mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang habang buhay. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Bighani palabas ng kwarto, nanatiling nakatayo si Alab. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa sobrang adrenaline. Tapos na, nahuli na ang pumatay sa asawa niya. Pero hindi pa tapos ang laban. Tumingin si Alab kay Manang Sol. Ihanda mo ang kotse, Manang, sabi ni Alab. Tumatakbo palabas ng kwarto, hindi pinapansin ang ulan o ang pagod. Pupuntahan ko si Himig. Hindi ako papayag
na pati siya ay mawala sa akin. Mabilis! Mas mabilis pa sa tibok ng kanyang nagwawalang puso ang pagpapatakbo ni Alab sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay parang mga latigo sa windshield, pilit na hinaharangan ang kanyang paningin, pero hindi bumitaw si Alab sa manibela. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang taon. Ang bawat kilometro ay parang distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Himig, kumapit ka. Paulit-ulit na nagdarasal si Alab. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan simula nang mamatay si Clarissa. Pero ngayon, kinakausap niya ang Diyos, ang mga santo, at kahit ang kaluluwa ng kanyang asawa. Clarissa, huwag mo muna siyang kukunin. Alam kong mabait siya, pero kailangan pa siya dito. Kailangan ko pa siya. Narating niya ang maliit na pampublikong ospital ng bayan. Luma ang gusali, despokado ang pintura at puno ng tao sa emergency room. Ipinark ni Alab ang sasakyan nang pahalang sa entrance, hindi na inintindi kung may mahaharangan siya. Bumaba siya sa ulan. Basa ang suot na pambahay, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay puno ng takot. Nasaan siya? Sigaw ni Alab pagpasok ng ER. Napatingin ang mga nurse at pasyente sa kanya. Kilala siya sa bayan, ang mayamang senyor ng Hacienda Agos. Pero ngayon, hindi siya mukhang senyor. Mukha siyang isang lalaking nawalan ng lahat. Isang nurse ang lumapit, nanginginig. Sa Senyor Alab, sino po ang hinahanap niyo? Si Himig, yung babaeng dinala dito kanina, yung nahulog sa bangin. Ang pasyente po sa bed 4. Turo ng nurse sa isang sulok na natatakpan ng kurtina. Pero senyor, critical po ang lagay niya. Ginagamot pa po ng doktor ang... Hindi na tinapos ni Alab ang pakikinig. Hinawin niya ang mga tao at tumakbo papunta sa bed 4. Nang hawiin niya ang kurtina, natigilan siya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon, nakahiga sa manipis na kutsyon, ay si Himig. Pero hindi ito ang Himig na nakita niya kaninang umaga na masayang nagluluto. Ang babaeng nasa harap niya ay halos hindi makilala. Puno ng galos ang kanyang mukha. May malaking benda sa kanyang ulo na may bahid pa ng dugo. Ang kanyang braso ay nakasemento. Nakakabit sa kanya ang iba't ibang tubo at makina na tumutunog ng mabagal at nakakatakot. Beep! 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 Napaluhod si Alab sa gilid ng kama. Diyos ko! Bulong niya. Ang boses ay basag. Anong ginawa ko? Hinawakan niya ang kamay ni Himig. Malamig. Sobrang lamig. Ang mga kamay na nagpatahan sa mga anak niya. Ang mga kamay na nagluto ng paborito niyang ulam. Ngayon ay wala ng buhay. Sorry. Humagulgol si Alab. Ibinaon ang mukha sa palad ng dalaga. Sorry, Himig. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Nabulag ako ng galit. Naniwala ako sa demonyo at itinaboy ko ang anghel. Pumasok ang doktor sa loob ng kurtina. Senyor Alab, sabi nito sa seryosong tono, mabuti at nandito kayo. Dok, kumusta siya? Mabubuhay ba siya? Tanong ni Alab. Tumayo at hinawakan sa balikat ang doktor. Gawin niyo ang lahat. Kahit magkano, ilipat natin siya sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Umiling ang doktor. Hindi po kakayanin ng katawan niya ang biyahe ngayon, senyor. Masyadong marami siyang internal bleeding at head trauma. Ang susunod na 24 oras ang pinakamahalaga. Kung hindi siya magigising, baka tuluyan na siyang makomatose. Bumagsak ang balikat ni Alab. Tumingin siya muli kay Himig. May ibinigay nga pala ang mga rescuer, sabi ng doktor. Iniabot nito ang isang plastic bag. Ito lang ang nakuha sa kanya sa bangin. Basang-basa, pero baka mahalaga. Kinuha ni Alab ang plastic bag. Sa loob, nandoon ang maliit na notebook na nakita ni Bighani noon at isang putol na rosaryo. Binuksan ni Alab ang notebook, basa ang mga pahina at nagblot na ang tinta.
Pero nababasa pa rin ang sulat kamay ni Himig. Hindi ito listahan ng mga luho. Budget para sa gamot ni nanay, 200. Pamasahe pa uwi, 500 pa sa lubong kay bunso, 200. At sa pinakahuling pahina, may nakasulat na bago lang. Paalala, huwag kalimutan ang schedule ng vitamins ni Baby Araw. Kantahan si Tala kapag kumukulog. Ipagdasal na sana maging masaya na ulit si Senyor Alab. Napapikit si Alab habang tumutulo ang luha sa notebook. Kahit noong mga panahong sinusungitan niya ito, kahit noong pinagbibintangan niya ito, ang kapakanan pa rin niya at ng mga anak niya ang iniisip ni Himig. Bakit napakabuti mo? Bulong ni Alab sa hangin. At bakit napakasama ko sa'yo? Umupo si Alab sa silya sa tabi ng kama. Hindi siya aalis. Hindi siya matutulog. Babantayan niya si Himig hanggang sa magising ito. Lumipas ang mga oras. Tumila na ang ulan sa labas at sumilip na ang araw. Ang tunog ng monitor ay nanatiling pareho. Beep! 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 Hinawakan ni Alab ang kamay ni Himig at inilapit ito sa kanyang labi. Kumanta siya. Mahina. Paos. Sintonado. Kinanta niya ang duyan ng bituin. Ang kantang inakalang niyang ninakaw ni Himig. Pero ngayon ay alam niyang regalo pala. Pikit na. Mahal ko. Sa duyan ng bituin. Habang kumakanta siya, naramdaman niya ang isang munting galaw. Ang daliri ni Himig. Gumalaw ito sa loob ng palad niya. Napatigil si Alab. Himig. Dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata ni Himig. Ang kanyang paghinga ay bumilis ng kaunti. At pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagod. Malabo ang tingin. Pero gising siya. Himig. Salamat sa Diyos. Naiiyak na, sabi ni Alab. Akmang hahawakan ang mukha ng dalaga. Pero nang makita ni Himig kung sino ang nasa harap niya, nagbago ang ekspresyon nito. Takot. Biglang iniatras ni Himig ang kanyang kamay. Sinubukan niyang umurong sa kama kahit na hirap siya. Ang mga mata niya ay nanlaki sa sindak. Huwag po, senyor. Garalgal na bulong ni Himig. Ang boses ay halos hindi marinig, pero puno ng trauma. Alis na po ako. Huwag niyo po akong saktan. Hindi ko po lalasunin ang anak niyo. Parang awa niyo na. Parang sinaksak ng libo-libong patalim ang puso ni Alab. Ang babaeng mahal ng mga anak niya, ang babaeng nagligtas sa kanila, ay takot na takot sa kanya. Hindi Himig. Mabilis na sabi ni Alab. Itinataas ang mga kamay para ipakita na wala siyang gagawing masama. Lumayo siya ng kaunti para bigyan ito ng espasyo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita paaalisin. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Umiling si Himig. Tumutulo ang luha. Galit kayo. Pinalayas niyo ako. Makinig ka sa akin, sabi ni Alab. Lumuhod sa sahig sa gilid ng kama para maging mas mababa siya kay Himig. Tumingala siya sa dalaga na may matang puno ng pagsisisi. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang ginawa ni Bighani. Alam kong iniligtas mo lang si Araw. Alam kong wala kang kasalanan. Napatigil si Himig sa pag-iyak. Tinitigan niya si Alab. Hinahanap niya ang galit, pero ang nakikita lang niya ay isang lalaking wasak na humihingi ng tawad. Huli na siya, patuloy ni Alab. Nakulong na si Bighani. Wala nang mananakit sa'yo. At hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Kinuha ni Alab ang notebook mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito. Nabasa ko ito. Nabasa ko ang dasal mo para sa akin, sabi ni Alab. At dito na tuluyang bumigay ang boses niya. Himig, pinagdadasal mo ang kasiyahan ko, samantalang ako ang dahilan ng paghihirap mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, please. Nakita ni Himig ang sinseridad sa mga mata ng amo.
Nakita niya ang alab na nakita niya noong kumakain ito ng sinigang. Ang totoong alab na natabunan lang ng sakit at takot. Dahan-dahan, ibinaba ni Himig ang kanyang depensa. Ang takot ay napalitan ng pagod at ng isang munting pag-asa. Ang mga bata po, mahinang tanong ni Himig. Kamusta po sila? Napangiti ng mapait si Alab. Kahit nasa bingit ng kamatayan, ang mga bata pa rin ang iniisip nito. Umiiyak sila, tapat na sagot ni Alab. Hinahanap ka nila, hinahanap nila ang boses mo, at ako rin, hinahanap din kita. Namula ang pisngi ni Himig, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa sinabi ni Alab. Inabot muli ni Alab ang kamay ni Himig. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang dalaga. Hinayaan niyang hawakan ito ni Alab ng mahigpit, parang pangako na hinding-hindi na bibitaw. Magpagaling ka, bulong ni Alab. At kapag kaya mo na, umuwi na tayo. Hinihintay ka ng Hacienda Agos, hinihintay ka ng pamilya mo. Tumango si Himig, nang dahan-dahan at pumikit. May munting nangiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, payapa na ang kanyang pagtulog. Pero sa labas ng pinto, may dumating na bisita. Isang matandang babae na nakabihis ng simpleng damit probinsyana. Ang nanay ni Himig, si Nanay Loring. Narinig niya ang huling sinabi ni Alab at sa kanyang mga mata may halong saya at kaba. Dahil may isa pang lihim na hindi pa alam ni Alab. Ang lihim kung bakit nasa Hacienda Agos si Himig sa simula pa lang. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng sasakyan, mainit at nakakasilaw. Ibang-iba ito sa madilim at maulan na gabing huling naalala ni Himig habang tumatakbo siya palayo sa Hacienda Agos. Nakaupo si Himig sa passenger seat. Sa tabi niya, nagmamaneho si Alab. Tahimik ang biyahe, pero hindi ito ang klase ng katahimikan na nakakabingi o nakakatakot. Ito ay ang klase ng katahimikan na puno ng kapayapaan at hindi kailangang punan ng salita. Sumulyap si Himig sa amo. Maaliwalas na ang mukha ni Alab. Wala na ang gusot sa noo. Wala na ang bigat sa mga mata. Para itong ibang tao kaysa sa Senyor Alab na nakilala niya noong unang gabi. Masakit ba ang ulo mo? Tanong ni Alab nang mapansin ang paggalaw ni Himig. Ang boses nito ay puno ng pag-iingat. Ngumiti si Himig at umiling. Hinawakan niya ang benda sa kanyang ulo. Ayos lang po ako, senyor. Medyo nahihilo lang ng kaunti sa biyahe. Malapit na tayo, sabi ni Alab. Saglit itong tumingin sa kanya at ngumiti. Isang ngiting abot hanggang mata. At pwede ba, Himig? Huwag mo na akong tawaging senyor. Alab na lang, o kaya... Hindi tinuloy ni Alab ang sasabihin, pero namula ang pisngi ni Himig. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng Hacienda Agos, napansin ni Himig ang pagbabago. Ang mga damo ay tabas na, ang mga bintana ng mansyon ay nakabukas, at ang mga kurtina ay sumasayaw sa hangin. Wala na ang aura ng kalungkutan na bumabalot dito noon. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ni Manang Sol at ng iba pang kasambahay. May mga luha sa mata si Manang Sol habang yumayakap kay Himig. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka, iyak ng matanda. Patawarin mo kami kung hindi ka namin naipagtanggol. Wala po yon, Manang, sagot ni Himig. Niyakap pabalik ang matanda, gamit ang isa niyang brasong walang semento. Ang mahalaga, nandito na ako ulit. Nasa taas ang mga bata. Singit ni Alab na ngayoy nakatayo sa tabi niya, nakaalalay sa kanyang likod. Kanina pa sila hindi mapakali. Pakiramdam ko, alam nilang darating ka. Dahan-dahang umakyat si Himig sa hagdan. Ang bawat hakbang ay pamilyar, pero wala na ang takot na baka may magalit o may sumigaw. Pagpasok niya sa nursery, tumambad sa kanya ang dalawang kuna. Gising sina Tala at Araw. Tahimik silang nakatingin sa pinto, tila naghihintay. Nang makita nila si Himig,
Sabay na nagliwanag ang mga mata ng kambal. Ah! Umungol si Araw at iniunat ang mga kamay. Si Tala naman ay nagsimulang pumadyak-padyak sa tuwa. Lumapit si Himig. Kahit masakit pa ang katawan, binuhat niya si Tala habang hinalikan naman sa noo si Araw. "Hello mga baby ko!" Bulong ni Himig at hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. "Na-miss kayo ni ate. Na-miss ko kayo sobra." Ang amoy ng baby powder, ang init ng kanilang maliliit na katawan. Ito ang tahanan ni Himig. Hindi ang gusali, hindi ang lupa, kundi ang piling ng mga batang ito na minahal niya na parang tunay na anak. Sa likod, nakasandal si Alab sa pinto. Pinapanood sila. May kislap ng luha sa mga mata ng ama, pero hinayaan niya lang itong tumulo. Ito ang litrato ng pamilyang matagal na niyang pinapangarap na mabuo muli. "Himig!" tawag ni Alab. Lumingon si Himig habang karga si Tala. Lumapit si Alab at tumayo sa harap niya. Hinawakan nito ang maliit na kamay ni Tala at pagkatapos ay dahan-dahang ipinatong ang kamay sa pisngi ni Himig. "Salamat," bulong ni Alab. "Salamat sa pagbabalik ng liwanag sa bahay na ito. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sa amin." "Alab o," mahinang sagot ni Himig. "Noong nawala ka, doon ko na-realize na hindi lang pala ang mga bata ang nangangailangan sa'yo." Pag-amin ni Alab. Tinitigan niya si Himig ng diretso sa mata. "Kailangan din kita. Hindi bilang yaya, hindi bilang tagapag-alaga. Kailangan kita bilang ikaw." Bumilis ang tibok ng puso ni Himig. Ang sabi ni Dr. Bighani noon, walang pwedeng pumalit kay Clarissa. Patuloy ni Alab. At tama siya. Walang pwedeng pumalit sa kanya. Pero nalaman ko rin na ang puso, kahit nasugatan, ay pwedeng magmahal ulit sa ibang paraan. Sa bagong paraan. Inilapit ni Alab ang kanyang muka. "Pwede ba kitang ligawan? Hindi bilang senyor mo, kundi bilang lalaking gustong bumawi sa lahat ng pagkukulang niya?" Napangiti si Himig. Ang mga sugat niya sa katawan ay parang naglaho bigla. "Matagal na pong nanliligaw ang mga mata niyo, senyor." "Ay Alab pala," biro ni Himig, sabay tawa ng mahina. Nagtawanan sila. Isang tawa na puno ng ginhawa at pag-asa. Sa labas ng bintana, lumulubog ang araw, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa langit. Ang Hacienda Agos, na dating lugar ng pagluha, ay naging lugar na ng paghilom. Pero hindi pa tapos ang kwento. May kumatok sa pinto. "Excuse me po," sabi ni Manang Sol. "May bisita po kayo, Himig. Ang nanay niyo po, si Aling Luring. At may kasama siya." Nanlaki ang mata ni Himig. "Si nanay?" Pumasok si Nanay Luring sa kwarto. Matanda na ito, pero bakas pa rin ang ganda ng kabataan. At sa likod niya, may hila-hila siyang isang malaking maleta na luma. "Nay," bati ni Himig, akmang lalapit para magmano. Pero pinigilan siya ng nanay niya. Seryoso ang mukha ni Nanay Luring. Tumingin ito kay Alab nang may halong pagkilatis. "Kayo po ba si Senyor Alab Saavedra?" tanong ni Nanay Luring. "Opo, nanay." "Ako po," magalang na sagot ni Alab. "Salamat po sa pagpapalaki kay Himig ng maayos. Utang ko po sa inyo ang buhay ng mga anak ko." Bumuntong hininga si Nanay Luring. "Hindi mo ako kailangang pasalamatan, iho. Ginawa lang ni Himig ang nasa dugo niya." Kumunot ang noo ni Alab. "Po?" Binuksan ni Nanay Luring ang lumang maleta. Mula roon, inilabas niya ang isang salansa ng mga sulat at litrato. "Noong nabubuhay pa ang asawa mong si Clarissa," panimula ni Nanay Luring, "madalas kaming magsulatan. Alam niya na may banta sa buhay niya. Alam niyang may balak si Bighani." Nagkatinginan sina Alab at Himig. "Ito ang mga sulat na ipinatago niya sa akin." Sabi ni Nanay Luring, inabot ang mga papel kay Alab. Ang sabi niya, kapag dumating ang panahon na wala na siya,
At kapag nahanap na ng anak ko ang daan papunta sa inyo, ibigay ko daw ito sa'yo. Kinuha ni Alab ang mga sulat. Nanginginig ang kamay niya, sulat kamay ni Clarissa. At may isa pa, dagdag ni Nanay Loring. Tumingin siya kay Himig, tapos kay Alab. Ang lupang kinatatayuan ng Hacienda Agos. Huminga ng malalim si Nanay Loring. Hindi talaga ito sa mga Saavedra, Alab. Ito ay orihinal na pagmamay-ari ng lolo ni Himig na ipinahiram lang sa lolo mo noong panahon ng giyera. At ang kasulatan ay nandito rin sa maleta. Natigilan ang buong kwarto. Ang yaya na itinuring na hampas lupa ay siya palang tunay na tagapagmana ng lupaing ito. Tumingin si Alab kay Himig, gulat na gulat. Pero si Himig, sa halip na magulat o magmalaki, ay ngumiti lang at hinawakan ang kamay ni Alab. Lupa lang yan, Nay, sabi ni Himig ng mahinahon. Tumingin siya kay Alab at sa mga bata. Nahanap ko na ang tunay na yaman ko dito. Ngumiti si Nanay Loring. Alam ko, anak, alam ko. Lumapit si Alab kay Himig at niyakap ito ng mahigpit kasama ang mga bata. Sa gitna ng mga revelasyon at mga bagong hamon na darating, alam nilang kakayanin nila ang lahat. Dahil sa wakas, ang Hacienda Agos ay hindi na lang basta agos ng luha. Ito ay naging agos na ng pagmamahalan. Ang himig ni Himig ay naging kanta na ng kanilang buhay. At habang pinagmamasdan sila ng papalubog na araw, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ng paghilom at pag-ibig ni Alab at Himig. Isang taos-pusong pasasalamat po ang nais kong iparating sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, dahil sa hindi ninyo pagbitaw mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Alam kong hindi naging madali ang ating naging paglalakbay. Sabay-sabay tayong nainis, natakot, at lumuha sa bawat pagsubok na hinarap nila sa Hacienda Agos. Habang isinusulat ko ang bawat linya ng kwentong ito, ramdam ko ang bigat sa dibdib ng isang amang nawalan ng pag-asa at ang takot ng isang simpleng babaeng hinusgahan ng mundo. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang init ng inyong suporta. Ang kwentong ito ay alay ko sa bawat isa sa inyo na minsan nang nadapa, pero piniling bumangon, at sa mga pusong patuloy na naniniwala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may nakalaang liwanag sa umaga. Sana ay baunin ninyo ang aral na ang pagpapatawad ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili. At ang tunay na pag-ibig ay iyong handang tanggapin tayo ng buo, kasama ang ating mga sugat at nakaraan. Huwag po sana kayong magsawang magbahagi ng inyong mga naramdaman sa ating comment section, dahil ang bawat kwento ninyo ay inspirasyon ko para patuloy na lumikha. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isa na namang kwentong pupukaw sa inyong mga puso. Mag-iingat po kayo palagi at pagpalain nawa kayo at ang inyong pamilya ng may kapal.